Ito parang ano to parang breaking news ito. Yung balita na itong si ICC Prosecutor Khan on leave amid sexual misconduct prove. Ito yung galing sa GMA News Online. Ito ngayon lang to Ay, ano ba yan? Ayan. Tapos ang date niyan, ngayon May 16 to 2025. Philippine time is 10:59 PM. So bago mag-alas 11 ng gabi sa Pilipinas. So kami dito kasi wala pa kaming hapon pa lang kami dito. So basahin natin kung anong laman ng ano nito. Bakit to siya ay nag-leave amid of sexual misconduct prove. Ganon. Gamitin ng antipara kasi anti-uhos to. Ang tamang pronounce nito sa Espanyol is anti-uhos. Sa atin kasi anti-uhos, di ba? Anti-uhos ito. Anti-uhos is salamin ho yan. Pero dito ang ano kasi dito ang tamang ang ano talaga nito ay gafa, no? Dito kasi pronounce gafa. Sa atin kasi antipara o reading glass. Pag English tayo, reading glass. Gamit tayo ng reading glass kasi alam niyo naman nagkaedad na tayo, nagkatsonda na tayo. At ito na nga, mahina na ngayon pang ano natin, pang mga mata. Kailangan natin ng anti-uhos. Ibig sabihin na anti-uhos is antipara nga o reading glass. Basahin natin, mahaba-haba to pakinggan nyo na lang, tapos intindihin nyo. Tapos kung mayroon pong maintindihan, i-explain natin ng konti, no? Ano lang, mga ganun-ganun lang, konting-konting explain lang, no? At mayroon pa siya dito nakalagay kasi ito yung basahin natin dito muna. Ayan basahin ko muna. Kita nyo? Baliktad kasi para sa akin dito yung ano. Kasi kayo nakaharap. Nakaharap kasi cellphone dyan. Ito yung ano niya. ICC Prosecutor Khan on leave amid sexual misconduct prove. Ito siyang galito sa Reuters. Published May 16, 2025, 10:59 PM. Okay. International Criminal Court ICC Prosecutor Karim Khan talks during an interview with Reuters in The Hague, Netherlands, January 16, 2025. Reuters, Perochka van de, ano ko, ang apelyido di ko maintindihan to, Perochka van de Wow file photo. Yung may-ari nito, picture na to doon kinuha nila ni ano to, yung Perochka na yan. Okay, basahin natin. The Hague, the prosecutor of International Criminal Court, Karim Khan, has stepped down temporarily. Nag-resign siya ng temporary, pangsamantala, no? As an investigation by the United Nations into alleged sexual misconduct by him nears its end, his office said on Friday. Ganon, meron siyang kaso na ganito. Akala ko ba ano to, mga ganitong klaseng mga tao ay high profile talaga sa tingin ko lang. Pero may mga ganito pala silang mga kaso, tapos naglilitis din sila ng mga kaso kuno, pero sila rin pala ay mayroong ginawang hindi maganda. Anong kaso nito? Sexual misconduct. Abang lupit nito Tapos nandyan sila sa ICC, tapos ang ating presidente nandyan. Ang kapal ng mga mukha nito. Sa totoo lang, ang kapal ng mga mukha nito nitong si Khan na to. Di naman siya ibig sabihin lata, Khan. The move is, tuloy natin, the move is unprecedented and there is no clear procedure for replacing Khan. The situation creates added uncertainty for the ICC, which is already facing an existential crisis due to US sanction over its arrest warrants of Israel officials. Ibig sabihin, ang Amerika nito, ang United States po nito ang nabulabog si Khan. Dahil to kay Trump. Tama ba tayo dito? Basahin natin sa baba. Khan's office said that prosecutor had taken leave until the end of the investigation by the UN Office of the Internal Oversight Services. The ICC 2 deputy prosecutor would take over his duties in the meantime, it added. Okay.
Okay, mayroon silang ano dito, habang iimbestigahan pa dito sa UN Office of the Internal Oversight Services, ang papalit sa kanya ay ang kanyang mga deputy prosecutor, yung dalawa. ICC, 2 deputy prosecutor will take over his duties in the meantime. Okay. So yun lang muna ang mga deputy ng dalawa, yun po ang mag-take over sa kanyang trabaho muna. Khan lawyers did not immediately respond to written request for comment. The prosecutor had denied allegation of misconduct that were reported to the court over governing body in October last year. O tagal na, ha? Magwa 1 year na. When it allegation against Khan emerged, several NGOs and ICC staff member called for the prosecutor to step down temporarily for the duration of the investigation, but he initially stayed on. Matagal na siyang nagsabihan na mag-ano ka muna, baba ka muna hanggat mayroon kang iniimbestigahang kaso. So hindi siya bumaba. Nandun pa rin, nagpaiwan. Ang kapal na ng mukha talaga nitong mga to, no? Source who spoke on condition of the anonymity. Tama ba? Anonymity to discuss a sensitive matter told Reuters that Khan had spoken to UN investigator last week in what was believed to be the final interview of months-long outside investigation into the allegations that started in December. It was unclear when the probe would finish. The ICC has high-profile war crimes investigation underway into the Israel-Hamas conflict and Russia war in Ukraine. At Khan request, the ICC issued arrest warrant for President Vladimir Putin on suspicion of deporting children from Ukraine and for Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu for alleged war crimes in Gaza. Neither country is a member of court and both deny that accusation and reject ICC jurisdiction. The ICC investigation into Israel conduct lead the US administration of President Donald Trump. O sinasabi ko na nga, si Donald Trump ang may ano nito, ang nagbulabog. Kasi US ulitin ko the ICC investigation into Israel's conduct lead the US administration of President Donald Trump to impose sanction on Khan, which the ICC president says have put the court itself at risk. Okay. Ito ba yung nabanggit na na doon sa kay tanggalin na natin sa nasundan kong vlog nito ay yung kay dating Pangulong Duterte na nag-request nga sila na mag-inhibit yung dalawang judge kasi nga conflict ho yun kasi president at saka vice president kasama sa maglilitis at pagkaintindi ko noon presidente sila ng ICC at saka vice president kasama pa sila doon sa mga judges. So kaya yun pina-inhibit sa parte ni dating Pangulong Duterte para ho sila mawala doon. Ano bang posisyon ni Karim Khan dito sa sa ICC? Di ko lang kasi ito wala. So, ang sure doon yung babae, yung medyo paano bang sabihin ko niyan? Yung kasi baka ma-discriminate pag sabihin ko na lang yung picture na yan. Yan ang pagkaintindi ko, siya ang presidente. Yan na lang. Kasi baka ma-discriminate baka maiba yung interpretasyon sa iba na sabihin ko sa kanyang ng pangbalat. Okay lang sa akin na sabihin ako pangit, itim, okay lang sa akin yun. Pero pag ako magsabi kasi parang naano rin ako na mamaya sabi nga grabe naman to siya na gumagawa ng video na ganun. Ulitin ko, hindi ako vlogger hindi ako vlogger. Nagre-react lang ko sa mga ganito ngayon nangyari sa atin sa Pilipinas tungkol ho dito sa ating presidente dating Pangulong Duterte, kaya dito ako nagre-react. So ulitin ko, hindi ako vlogger na kagaya ng nakikita ko sa mga nagko-comment na vlogger ako. Excuse me, hindi ako vlogger.
Nagkukomento lang ako dito. So sa inyo man namang suporta, sa inyo namang mga tiwala sa akin na nag-follow kayo sa akin, nag-subscribe kayo sa akin, marami pong salamat sa inyo. At yan po naman din talaga, natutuwa din ako dahil sa ganitong mga ginagawa ko ay inyo akong sinusuportaan bawat may video akong ginagawa. So ulitin ko, hindi ako vlogger na sa iba, na nakikita sa iba. Ulitin ko, nagko-komento lang ako dito. So free tayo na mag-comment dito sa ating mga social media. So kanya-kanya tayo mga social media, so gamitin natin to para mag-komento tayo. So ito na ngayon, balikan natin to si Kan. Anong pangalan niya? Si Kanhan? Si Kanhan. Ano nga bang pangalan niya? Karim Khan. Ito kasi ICC, di ba? Makikita natin bakit ang ating dating presidente nandyan ngayon sa ICC. Napakataas ang tingin natin nito, parang pag narinig mo na ngayon ako mismo sa aking komento, parang narinig ko kasi na ICC, parang ICC parang mabigat to kasi si Pangulong Duterte hindi nilitis sa sa bansa natin. Nandito sa ICC, na malaki talaga silang mga abogado nandyan, mga high profile talaga silang nandyan, mga abogado, mga matitinding abogado, mga may laman ang utak. Pero ito palang kahit mga ganito pala sila, mayroon din pala sila mga ginagawa din mga kababalaghan. Ang hirap din pala nila ng trabaho nila, naglilitis sila, yun pala itong si Kan binalikan din, lilitisin din siya nito. Habang di tapos ang kanyang kaso, inibistagan sa UN, UN Office of the Internal Oversight Services, hindi siya pwedeng bumalik sa pagka-judge ng ICC, prosecutor ng ICC. Kaya, dyan ka muna, Kan, habang wala ka pang kalinawan, Kan, kung ano talaga ang mangyayari sa kaso mo, kasi ang aming presidente nandyan sa inyo at lilitisin nyo. At pasalamat naman ako dito sa mga abogado na nakuha ni VP Inday Sara Duterte nitong si Kaufman at si Jacob na puno ang utak, magaling na pang-abogado. At ito na nga, yung nasundan nating sumunod itong video na to na mayroon akong in-upload na kabadong-kabado na itong si Cristina Conte. May nag-comment pala niyan, sino yung nag-comment dyan na ano ba daw si Cristina Conte, mga ano ba daw to, mga makakaliwang grupo. Side siya doon. Kasi yun talaga ang gusto nila na pagka yung gobyerno na straight ang gobyerno, talagang sila yung sumusuwag. So yun bang parang sila ang sumusungay. Kaya ito si Conte, kahilira to nila si Dilema, Conte, Dilema, Raul Manuel, itong sila ni Franz Castro, itong sila ni mayroon ba dyan? Yung mga akbayan na yan, sila ho yan. At ito yun, yung ICC na nakikita ko. Ano kaya mangyayari nito sa kaso ni dating Pangulong Duterte na itong si Kan ay mukhang mayroon din palang iniindang problema. Nagka-problema pala itong ICC na to. So ito yung, ito yung mga ano natin kasi iba yung nakikita natin na ito si Karim Khan na nakikita natin dito na siya talaga yung prosecutor. Mas sabagay nandyan siya nauna dyan, di ibig sabihin magaling siya. So ito yung kasunod, di natin alam kung ano rin ang kanilang kanilang diskarte nito kasi sila muna yung papalit. Siya ang nawala. Isa lang nawala tapos dalawa ang papalit. O isa sa dalawa doon na yun ang papalit sa kanya. Tama. Sa dalawa na yun, yung assistant, bayon niya, tama ba? Ayun ay samantala munang papalit sa kanya. Ang ano kasi nito, yung ICC kasi, mainit ang mata nito kay Netanyahu dito sa Israel at itong si Putin. Mainit ang ano talaga nila. Gusto talaga nila yung kukunin yan, mga yan. Kagaya nangyari kay dating Pangulong Duterte. Mainit sila dyan. At ito si Netanyahu, presidente ng Israel, may warrant of arrest na yan ng ICC. Pero hindi ma-serve sa kanya kasi ang Israel kasi hindi naman sila sakop, hindi naman sila kasama din sa ICC.
Kaya hindi kagaya sa Pilipinas na hindi sila kasali sa ICC at pinadaan ang warrant of arrest sa Interpol. Para ang Interpol, yun ang magsiserve ng yung warrant of arrest sa kay dating Pangulong Duterte. Hindi ganon ka bubo ang Israel. Hindi kagaya sa panggobyerno ng Pilipinas na bobo at mahilig mang-inganyo ng tao. Ibig ko mang-inganyo, manghilig ba na ay hindi namin suportaan yan. Di ba ganon ang niya? Ay hindi namin suportaan yan. So yun pala, ibang klase ang suporta nila. Ang dali nga naman talaga magsabi na ay hindi namin sinuportaan yun. Kailangan talaga tayo makipag-cooperate sa ICC kasi sa Interpol kasi pag tayo rin naman may kailangan, Interpol din naman tayo pupunta. Pues ngayon, Interpol, bakit niyo ito si Rocky ngayon, mangyari Interpol siya, madadali. Maiuwi siya na Pilipinas. Bakit ito si Pangulong Duterte? May kaso sa Pilipinas, dinala sa Dahig, sa ICC. At ito si Rocky, may kaso rin naman din sa Pilipinas. Nasa Dahig na ngayon, dadalhin sa Pilipinas, pauwiin sa Pilipinas. Hindi ko maintindihan talaga ang diskarte ng batas. Sino kayang matalinong gumawa ng batas talaga, no? Ang ating Pangulo, sa Pilipinas, nagkaroon ng di umano ng kasalanan niya na ang dami niyang mga sa EJK. Pero, pinadala sa Dahig at doon lilitisin. At itong si Rocky nasa Dahig ngayon para doon sa kay Pangulong Duterte, pilit may warrant of arrest na sa Pilipinas at ipapadala dito papadala sa Interpol para ang Interpol sila yon maghabol o manghuhulihin si Roque para mapauwi sa Pilipinas, ma-deport. Grabe no? Ang gulo. Ito nangyari kay Kan. Kagalang-galang siya, pero mayroon pala siyang hindi magandang ginawa din. Grabe, matindi to. So breaking news ho ito. So ano kaya mangyayari sa kaso? Ulitin ko, sa kaso ni Tatay Digong nito dahil ito si Kan, isa rin to kasi sa prosecutor nga. Siya yung maglilitis dito kay dating Pangulong Duterte. Mukhang kasi mayroong diyan mga bias daw din yung iba ng mga judge diyan mga prosecutor. Baka ito siya. So matindi pa lang nito, matindi din pala ang mga nito, yung ugali nito hindi maganda. Ay nako, Kan.